you can control your future. Dahil nobody should be more interested and invested in your financial future than yourself. Di ba? Wala naman talagang magiging interesado, kundi ikaw lang mismo sa sarili mo. Kung mayroon man magkaka-interest is, yon, baka i-scamin ka kasi kahit gobyerno, yung employer mo, hindi yun magsabi na i-manage niya yung pera mo, di ba? Ikaw mismo. It's your own responsibility to learn the simple rules of how money works. Understanding it's a part of taking care of your family. Kasi kung mahal mo yung pamilya mo, magbibigay ka ng oras at panahon para matuto ka. Become your own financial educator. Dapat po alam natin na mag-make more money. Dapat din alam natin kung paano natin i-save ng tama yung pera natin. At dapat alam natin kung paano mag-grow yung pera natin. At dapat i-protect natin yung mga asset natin. Concept natin ay may 3 lang tayong concept na pag-uusapan. Basic lang to. Dito din ako natuto. Ang una pong concept is building block of a strong financial foundation. Paano nga ba natin i-build yung strong foundation natin? Parang bahay din yan. Dapat matibay yung pundasyon kasi pag hindi matibay, isang bagyo lang, di ba? Iba na yung bahay natin. Ang unang ginagawa ng bahay is haligi. Ganon din po sa financial foundation, haligi. Ang bubong kasi ng financial foundation is investment. Pero ang haligi po is increase cash flow. Bakit kailangan natin i-increase yung cash flow natin? Kasi para madali tayong makapag-ipon, para madali tayong makapagbayad ng utang kung mayroon tayong mga utang. Mahalaga na mayroon tayo, ma-increase natin yung cash flow natin. Pangalawa is short-term and long-term healthcare. Ang short-term healthcare ay provided po yan ng kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Kung OFW ka, tulad ko, is mayroon kang short-term sa amo mo. Pero ang short-term healthcare is panandalian, short lang, di ba? Kasi pag nawala ka na sa trabaho mo, wala na yung short-term healthcare mo. Kaya dapat mayroon tayong long-term healthcare. Kasi dito natin mas kailangan yung long-term healthcare pag nag-retire tayo. Pag tumanda tayo, nagkasakit tayo, pag nag-retire tayo, doon na tayo lapitin ng sakit. Kaya kailangan natin ng healthcare. Ang dapat po is annual income times 5. And then, next po is term life insurance. Kailangan mo ng term life insurance kasi pag in case na may mangyari sa atin, di ba, mayroong instant money makatatanggap yung pamilya natin. Dapat po, mayroon po tayong annual income times 10. And then next po is eliminate natin yung utang. Kung mayroon tayong mga utang, dapat bayaran natin. And then is emergency fund. Dapat mag-build po tayo ng emergency fund at least 3 to 6 months na expenses. Kasi kung may emergency, mayroon tayong magagamit. Kung mawalan tayo ng trabaho, di mayroon tayong emergency fund. Kaya huli po yung investment, siya yung bubong. Kasi pag inuna mo yung bubong, tapos wala kang emergency fund, di may tendency na ma-withdraw mo yung investment mo. Di nagiba na agad, di ba? Tapos pag may utang ka, di parang niluloko din natin yung sarili natin. Nag-invest ka, tapos marami ka palang utang, di ba? Lugi ka rin, di ba? Kaya importante i-build natin yung strong foundation natin pababa. Unahin natin yung baba bago ang taas. And then, investment pala is dapat pala is times 20 na income mo. Next na po tayo is understanding how money works. Ito yung wealthy na formula. Yung una is money. Kung may savings ka, no, kaya na save na pera, di pasok ka sa wealth. Then mayroon siyang positive, negative, di ba? Positive siya kung ang mataas yung rate of return sa investment mo. Negative siya kung mayroon kang malaking utang. And then time. Mahalaga po yung time.
natin. Kasi pag bata ka pa nag-invest, mayroon pang time na mag-grow yung pera mo. Pag nasa 50s, 60s ka na, di ba? Wala nang, short na lang yung time na ano. Kaya dapat habang bata tayo, mag-ipon na tayo, mag-invest na tayo para may time pa na mag-grow yung pera natin. And then taxes. Lahat naman may tax eh. Kaya dapat doon ka mag-invest sa mayroong tax advantage para maliit lang yung tax na ibabawas. Then inflation. Kailangan kasi na mag-invest tayo doon sa mataas na interest para makasabay yung pera natin sa inflation. Yan po yung wealth formula. Dito na tayo sa pangalawang concept, the power of compounding interest. Dito sa rule of 72, bibigyan ka ng any rate, interest rate na magdodoble yung pera mo. Kung ikaw ay may 10,000 sa bangko, magkano yung interest sa bangko? Less than or 1%, di ba? Or 1% na lang. Kung may 29 years old, then nagpera sa bangko, then i-divide mo ito sa 1, di 72 years magdodoble yung 10,000 mo. Maging 20,000 siya after 72 years. Yung 101 na yung edad mo. Okay lang, di ba? Kasi nagdoble nga yun eh. Naging 20,000. Pero ang tagal, ano na lang yung value ng pera mo that time? At ang tanong, buhay ka pa kaya noon? Di ba? Kaya dito po, magbibigay ako ng sample. Kayong tatlong magkakaibigan, nag-invest kayo ng 100,000. 29 years old yung edad nyo. Yung isa mong kaibigan, nag-invest sa 4%. Ibig sabihin, 72 divide 4 is 18. Every 18 years, magdodoble yung pera ng kaibigan mo. Yung 100,000 niya, naging, after 18 years, naging 200,000. Then after 18 years ulit, 65 na siya, mayroon na siyang 400,000. Ito ba ay sapat na pag nag-retire siya? Di ba? Kulang to. Pero itong isa mong kaibigan nag-invest sa 8%. Every 9 years, magdodoble yung pera ng kaibigan mo. Yung 100,000 niya after 9 years, naging 200,000. Then after 9 years ulit, naging 400,000. After 9 years ulit, naging 800,000. After 9 years ulit, diba, naging 800,000 na siya. After 9 years ulit, 65 na siya, mayroon na siya 1.6 billion. Ito ba ay sapat na pag nag-retired siya? Pwede na, pero ikaw na nandito ngayon sa webinar, natutunan mo yung compounding interest, nag-invest ka sa 12%. Every 6 years, nagdodoble yung pera mo. Yung 100,000 mo plus 6 lang ng plus 6 yan, mayroon ka ng 6.4 million sa edad na 65. Ito ba ay sapat na pag nag-retired ka? Di ba pwede na magkaroon ka ng 6.4 million, mag-retired ka, di ba? Sinong gusto ng 6.4 million? Mag-yes ka nga dyan. Alam nyo ba yung difference between 400,000 versus 6.4 million is 6 million. 6 million is equivalent to 20 years salary of a person who works an annual salary of 300,000 or 25,000, 'di ba? Ibig sabihin, kung hindi mo to alam tong compounding interest, yung 20 years ka mag-iipon ng 25,000. Diba? Pero nalaman mo tong compounding interest, hindi mo na kailangan mag-ipon ng 20 years. Diba? Kaya dapat talaga, ngayon pa lang, mag-invest ka na para makuha mo yung 6.4 million. Dito na po tayo sa pangatlong concept, the X-curve concept. Dito po is may dalawang linya lang naman. Yung X mo. X lang yan eh. Hindi yung X mo ha. X-curve yan. Yan. Yung blue line is, ang goal po natin is, magkaroon tayo ng big savings pag tayo ay mag-retired o tumanda. And then yung red line, dapat po,
pagtanda natin is wala na tayong responsibility. Pero dito muna tayo sa younger age natin, di ba? Ngayon, bata pa tayo, nagtatrabaho tayo, wala tayong ipon, di ba? Pag una naman talagang magtrabaho is, kahit nga ako 4 years, wala akong ipon. Bakit? Kasi mayroon tayong responsibility. Marami, ano yung responsibility natin? Mayroon, kailangan natin kumain, kailangan natin ng shelter, di ba? Kung naguhulog ka ng housing loan, magbabayad ka ng loan or nagrerenta, clothing, education, and health. And ang naging solusyon pag kinapos, pag kinulang is utang. Kaya responsibilidad natin na bayaran yung utang. Yan ay forever na gastos. Kasi kahit tumanda tayo, yan pa rin yung kailangan pa rin natin kumain, shelter, clothing, health. Itong health ang malaking expenses natin pagtanda. At dapat wala na tayong utang. At di ba, mayroon tayong income. No? Forever yung gastos natin. Pero yung income is temporary. Bakit? Temporary. Kasi pwede tayong nawala ng trabaho. E di wala na tayong income. Pero may dalawa tayong if sa buhay. Yung unang if, what if you die too soon? Yan yun. Diba? Yung income pwede pang kitain. Pwede ka pang makapaghanap ng trabaho. Pero pag ikaw mismo breadwinner nawala, anong mangyayari sa pamilya mo kung mawala ka? Diba? Kaya dapat mayroon kang income protection. Financial planning term is life insurance. Importante na mayroon tayong life insurance kasi pag nawala tayo, mayroong instant money matatanggap yung pamilya mo. Ba, kung may mga anak ka, makapag-aral sila, ma-sustain nila yung mga pangangailangan kasi mayroon silang nakuha na tanggap galing sa life insurance mo. Kasi mahirap yung wala kang life insurance na wala. Diba? Paano na? Kaya dapat i-protect natin yung sarili natin. Yung pangalawang if natin is, what if we live longer? O hindi yun problema, masaya, di ba? Kasi nabuhay ka ng matagal pero ang problema, sinong magtitiker sa future mo? Hindi pwede na aasa ka sa mga anak kasi kailangan natin na mayroon tayong investment and long-term healthcare. Mahirap na tumanda na wala kang pera kasi walang mag-provide sa'yo sa mga pangangailangan mo. Kung mayroon kang investment na kapag handa ka, yung investment ang magtitiker sa'yo. And kung magkasakit ka, nandyan yung long-term healthcare. Kaya ito yung masasabi ko na importante na mayroon kang long-term healthcare. Kaya kung ikaw ngayon, habang nagtatrabaho ka, kumakayod ka, kumuha ka at least 20% sa income mo. Kasi mahirap magkasakit. Dahil hindi pwedeng wala kang pera kahit mayroon kang mga anak, hindi ka pwedeng umasa sa kanila kasi pamilyado sila din, sapat lang yung kinikita. 'Di ba? Kaya dapat po tayong kumuha ng long-term healthcare para pag tayo ay tumanda na, mayroon tayong investment, money working for us na, 'di ba? Money working for you kasi yung investment mo nag-grow kaya kumikita ka. Kaya living on interest ka na. Kaya kailangan mayroon tayo, makapaghanda ka. Kaya kumuha ka ng long-term healthcare. Mayroon tayong 3 major financial needs natin. Yung una is income protection and life insurance. No, ito yung sasagot pag nawala ka, 'di ba? Mayroong instant money na matatanggap yung pamilya mo. And investment, yung pangalawa, ito yung sasagot sa mga needs mo pag tumanda ka. Then long-term healthcare. Pag mayroon kang long-term healthcare, ito yung sasagot sa health needs mo. At take note, ang long-term healthcare po is mura siya pag bata ka pa. Pero pag nasa 50s ka na, mahal na po siya. At
60 years old lang ang pwedeng kumuha ng long-term healthcare. Kaya kung ako sa'yo, ngayon, mag-isip-isip ka para sa future retirement mo. Mag-invest ka talaga. Karamihan sa hindi pa alam yung three major financial needs natin, ito yung government solution eh. Ay, hindi na ako kukuha ng long-term healthcare kasi may GSIS, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Oo, mayroon ka. Pero mas maganda na sabayan mo ng long-term healthcare kasi mayroon po itong limitation. Itong makatatanggap mo sa SSS. Kasi yung SSS, yung magdepende yun sa hulog mo eh. Malaki ba ang hulog mo? Sapat na ba yung 8,000 mo na monthly? Tapos yung sahod mo ngayon is 20, 30,000, 50,000. Diba? Hindi yun. Sapat yung SSS mo na 8,000. Oo, yung GSIS. Tapos may pag-ibig ka. Yung PhilHealth mo, hindi din siya, kasi 20% lang yung sasagutin ng PhilHealth. Kaya importante na mayroon kang GSIS, SSS, at PhilHealth, kumuha ka ng long-term healthcare. Maganda na marami kang investment na matatanggap pag retired mo, di ba?